What are we doing every morning? We read. What are we reading? The Bible, the Word of God. What time is it? It's time for ASD. Ang salita ng Diyos. So, Tagalog tayo ngayon. Tagalog. Marcos Kapitulo 3, versikulo 31 hanggang 35. Tama nga ba? Let me just check. Oh, yep. 31 hanggang 35. Tapos, may mga parallel verses or may mga verses interconnected to each other or pointing to same event said differently. Right. So yung Matthew chapter 12 verse 46 to 50, tsaka Luke chapter 8 verse 19 to 21 is parallel verses dito sa mga babasahin natin. 31 to 35. 31, 32, 33, 5 verses. Right. Ang title dito sa ASD, at least dito sa app na ginagamit natin, YouVersion Bible app, Ang Ina at ang Mga Kapatid ni Jesus. Medyo malalim din to. Medyo magandang basa rin to. 31. Dumating naman ang ina at mga kapatid ni Jesus. Habang nakatayo sila sa labas, ipinatawag nila siya. Pinatawag ni Jesus sila. Pinatawag nila siya. Sorry. Ipinatawag nila siya. Okay, mali ako intindi. Ipinatawag nila siya, meaning si Jesus. Pinatawag nila, probably disciples. When they saw Mother Mary and probably the brothers of Jesus Christ, they asked Jesus, all right, Lord, Rabbi, your mother is here, and your brethren as well. Alright, verse 32. Maraming taong nakaupo sa palibot niya noon. At may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina, mga kapatid, at ipinapatawag kayo. Alright. 33. Sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Lalim nito. Alam naman niya yun. But he's making a point. Our Lord Jesus Christ is making it clear as day for them. Alright? What is it that is clear as day for everyone else? Na hindi si Mother Mary at yung mga kapatid niya lamang ang kanyang kapamilya. Basahin ko po ulit 33. Sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? 34. Tinignan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi, please listen, please pay close attention. Ang mga ito ang aking ina at mga kapatid. Sino yung tinutukoy niya rito? Yung mga naniniwala ng tapat at ng totoo at buo sa kanya. Kasi mga kapatid, mga ina at kapatid, yung mga kasama niya sa langit. Kasi yung hindi niya makakasama sa langit, hindi kanya. So hindi niya kapamilya. Nagkawala sa langit. Nasa impyerno. Dalawang bagay lang. Langit, impyerno. Pili ka. Kung pipiliin mo yung nothingness, maniniwala ka sa atheist na walang heaven, walang hell, it's up to you. Mahirap convincein kasi wala namang tao makakapag-convince sa'yo na if that's what you're believing in, you're believing in wrong, you're putting your faith in a wrong thing. Walang makakapag-convince sa'yo. Hanggat yung puso mo ay matigas, like kay Pharaoh, at hanggat may skill yung mga mata mo, like kay Apostle Paul before, nung pinapersecute pa niya yung mga naniniwala kay Jesucristo, hindi mo rin pakikinggan yung mga madidinig mo. Pero, ang nagpapalambot ng pusong bato ay ang Panginoong Diyos. Ang nag-aalis ng takip sa mata, Panginoong Diyos pa rin. Kaya, ano gagawin namin, mga taga-sunod?
mga bondservant ng Panginoon. I-share namin yung gospel kasi sabi ni Lord, share the gospel to the end of the world. Preach the gospel. So we're going to preach. We're just going to share. Because what we're sharing is not for us. We're already saved. What we're sharing is for the lost sheep. So they could return to the flock of the sheep so they could be saved. Now the the sheep is the one that our Lord Jesus Christ is talking about here. Tignan, verse 34, tinignan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi, ang mga ito ang aking ina at mga kapatid. 35, sapagkat ang sino man, explain na rin dito ni Lord. Yung sinabi ko na pinangunahan ko lang si Lord, sorry, minsan talaga kulit ko. Verse 35, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang sakong ina at mga kapatid. O teka muna. Naku, Matthew chapter 7 verse 21 talks about this as well. Tapos ito si Mark chapter 3 verse 35 talks about this as well. Let me just pull this up. And let me just look for it. I'm not prepared for this. But, St. John. Sa John po yung nakikita eh. Pero si John chapter 6. Alright, ano yung hahanapin mo, JB? John chapter 6, verse 40. Tapos babasahin ko sa inyo. Ito na, actually, nandito na. Ulitin ko lang po yung verse 35 ng ng Marcos. Marcos, Kapitulo 3, versikulo 35. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Pag-connectahin po natin. So, bago ko basahin yung John 6:40, basahin ko muna po yung Matthew chapter 7 verse 21. Tapos babasahin natin yung Mark chapter 3 verse 35. Actually, nandito na ako sa Mark, pero unahin natin basahin yung Matthew chapter 7. So ito. Yan, save ko na tong Mark chapter 3. Dito pala kasi dito yung verse 35. So dito, tapos Matthew chapter 7. Kung ano-ano yung mga kung ano-ano yung mga markers ko rito. Chapter 7. Asan nga ba yun? Chapter 9. Ko nabitawan ko yung Mark. Yeah. Wait lang. Kailangan ko pa ng isang daliri. Adjust. Alright, there you go. 7. Ay, ito na 7. Matthew chapter 7, verse 21. Alright. Verse 21, basahin ko lang po. So, Matthew chapter 7 verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But Tagalogin natin. Hindi lahat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. So, hindi lahat na nagsasabi o tumatawag sa Panginoon na Panginoon, o tumatawag sa Kanya or lumalapit sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat yun, Hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ng langit. So, yun yung konteksto ng verse 21, Matthew chapter 7, verse 21. Ibig sabihin, na tinutukoy, pinag-uusapan, ay kung sino yung hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Alright? So, yun yung context nun. Ngayon, sinabi rin doon sa verse na to, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Subalit, kung sino ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama, will of my Father, kalooban ng aking Ama, na nasa langit, which is in heaven. Alright. So, parang ganito yan. Yung Mark chapter 3 verse 35 is actually talking about the same thing that Matthew chapter 7 verse 21 is talking about. So ngayon, basahin muna natin yung Mark. But ulitin ko lang po kasi napaka-importante nito marinig nyo. Kasi baka kalain nyo lahat ng magsasabing Lord, makakapasok sa pintuan ng langit. Alright. Ulitin ko lang po yung verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Yun lang ang makakapasok sa pintuan sa kaharian ng langit. Yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama
pertaining or regarding or in reference or pertaining to who will enter the kingdom of heaven. So the will of my Father for those who will be able to enter the kingdom of heaven. Alright. Now, Mark chapter 3 verse 35, yung binasa natin. Basahin ko po sa KJV. Damay ko na yung verse 4. Actually, damay ko na yung verse 33. And he answered them, saying, Who is my mother and my brethren? 34. And he looked round about on them which sat about him. Nakapalibot sa kanya, nakaupo, na nakikinig. Pinaka-the best na pagpapaliwanag o pagpapasimplify is nakikinig sa kanya. Nakapalibot at nakikinig sa kanya. And said, Behold, my brother and my brethren. This is my brothers. This is my mother and brethren. Now, verse 35. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and mother. Now, so the will of God. The will of God. Ano ngayon yung the will of God? Dito na tayo papasok sa John. Asan na yung John? Hawak ko yung John. Eto pala, John. So, John chapter 6 verse 40. Tatagalogin natin din. Asan na nga ba yung verse 40? Okay, kita ko na. So, John chapter 6 verse 40. 11 minutes. And this is the will of Him. Mind you, or to remind you guys, our Lord Jesus Christ is the one that is talking here. Kumbaga, sinusulat ni Apostle John the Beloved, yung sinasabi ni Lord. And this is the will of Him that sent me. Ito ang kalooban ng aking Ama. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng aking Ama na nagpadala sa akin, nagsugo sa akin dito sa lupa. That everyone, na ang lahat, that everyone which seeth the Son, ang lahat ng nakakita sa anak, sa akin, siya na nagsasalita, sa anak, siya yung bigatin Son, sa anak, kay Jesus Christ, sa akin, kay Jesus Christ. Hindi po yung ako kay Jesus Christ. Everyone which seeth the Son and believeth on Him. Alright. Seeth the Son, believeth on Him. Ano yun? And this is the will of Him. This is the will of Him that sent me. The Father sent the Son. Alright, so this is the will of the Father that sent me. That everyone which seeth the Son and sees the Son and believes on Him, may have everlasting life, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, and I will raise him up at the last day. Siya mag-aangat sa atin sa araw ng paghukom or sa judgment day. So, yun yung kalooban ng Ama. Ano ulit yung kalooban ng Ama? Kung sino ang nakakita sa anak. Ay, mahirap na yan, JB. Nasa langit na. Kaupo na sa kanang kamay ng Ama si anak, si Jesus. Okay lang yan. Explain natin yan. Pero balik muna tayo. Sino makakita sa anak at maniniwala sa kanya, ano kailangan paniwalaan? Na kinuha niya lahat ng kasalanan natin, kinuha ng Ama lahat ng kasalanan natin, ipinatong sa anak. Him who knew no sin becomes sin for us. Became sin for us. So we became the righteousness of God through Him. So, kinuha lahat ng Diyos Ama, kasalanan ng buong mundo, ng tao sa buong mundo, ipinatong sa anak. And the wages of sin is death. So, pinatong sa anak yung kasalanan dahil kailangang buhay ang kabayaran ng kasalanan. So, nasa anak na. Him who knew no sin, walang nagawang kasalanan ni isa, pero became sin for us kasi yung kasalanan natin, pinatong sa kanya ng Diyos Ama. Ito yung ginawa niya.
Ngayon, nung nasa kanya yung kasalanan natin, lahat ng parusa nun, tinanggap niya. Pwede niyan talikuran, yung flesh niya gustong tumalikod, pero sabi niya, not my will, but your will be done. So, yung will ng Ama, ginawa ng anak. Nakukunin ko lahat, papasanin ko lahat yan. Kung yan yung will mo, G natin yan. Ito yung way para maligtas natin sila lahat. Sige, tuloy natin to. So, nagpakahirap siya doon, papunta doon sa krus. Sa Calvario. Tapos, pinako siya ron. Tapos, bago niya i-give up yung Holy Ghost, bago niya isuko yung Espiritu Santo, sinabi niya, bayad ng lahat. Tapos na. It is finished. Tetelestai. Paid in full. Ama, bayad na. Ama, tinalo ko na ang kamatayan. Ama, tinalo ko na si Satanas. Lahat ng kasalanan natin, binayaran niya. Ang problema, niyayakap natin. Kasi ayaw natin pagkatiwala sa Kanya. Ano kailangan natin pagkatiwala sa Kanya? Na siya lang ang pwedeng magbayad ng kasalanan natin. The wages of sin is death. Kasi pagka tayo nagbayad ng kasalanan natin, may hiwalay tayo sa Kanya. Pagka wala tayo sa Kanya, nasa impyerno tayo. Whether you like it or not. Whether you believe that nothingness comes after death. The initial death, the first death. That's what Satan wants you to believe. Para kay Satan ka. Ganun lang kasimple yun. Pwede ba sabihin ni Satan na, oy, dito sa impyerno, punong-puno ng pigati, punong-puno ng anxiety at depression at stress. Punong-puno, itong impyerno, punong-puno to ng anger, ng galit sa puso, hatred. Punong-puno to ng inggit, pagseselos. Punong-puno to ng kalungkutan, paghinagpis. Punong-puno to ng sakit sa katawan na mararamdaman mo habang buhay mo. At hindi na matatapos yun kasi eternal din yan. Punong-puno ng emotional burdens and pain. Hindi pwede sabihin sa'yo ni Satan yun. Hindi sabihin sa'yo ni Satan yun. Nasasabihin sa'yo ni Satan, sarap mabuhay sa mundo, ano? Tuloy mo lang. Oh, goal mo to, magkaroon ka muna ng 1 million. Pag may 1 million ka na, 2 million naman. Oh, okay, may 2 million ka na. Kita mo yung babae na yan? Oh, try mo alokin ng 100,000. Ganda niya, di ba? Sexy pa. O, kita mo yung lalaki na yan, ganda ng katawan, di ba? O, may 6 packs. O, meron kang may 3 million ka, try mo offer mo 20,000. One night. Ganyan ka lilituhin ni Satanas. Hindi niya pwede sabihin sa'yo na itong inilalayuan mo, ayaw mo na bagay, is yun yung makikita mo sa impyerno. Hindi ka lalapit sa kanya eh. Lalayo ka sa kanya. So, gagawin niya, isa-sandwich niya sa kung saan mo gustong i-consume. Doon niya ilalagay. So, saan yun? Sa mga mudnong bagay. So, nalusunan naman yung chain of thoughts. If we are going to pay for our sins, kay Satan tayo. Sabi ng Panginoon, hindi pwede. Masyado ko silang mahal. Para ganun-ganun na lang, Satan. Mas makapangyarihan ako sa'yo, kaya babayaran ko lahat ng kasalanan nila. Tapos binayaran ni Jesus Christ. Binayaran na. Paid in full. Tapos para mapatunayan sa lahat na Diyos siya, He was risen from the dead after 3 days. So, bumalik na siya. Nagpakita siya sa over 500 eyewitnesses, including the apostles. So, 40 days siyang naglakad dito sa mundo. 3 days nung death niya, he rose again. Tapos, nagstay siya ng 40 days. Nagpakita siya sa over 500 eyewitnesses, including the apostles, bago siya nag-ascend sa langit at umupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Yun yung ginawa ng Panginoon. Pagka naniwala ka doon, pagka pinagtiwala mo sa Kanya, na Lord, na-realize ko, hindi ko kaya iligtas yung sarili ko. Na-realize ko na ikaw ang creator ng lahat ng bagay, pag sinabi mong ililigtas mo ako at iniligtas mo na ako, ay naniniwala ako sa'yo. Yung tinik sa lalamunan, pagka naintindihan nyo, tignan nyo tinik sa lalamunan. Kung mawawala o hindi. Pati yung bigat sa balikat at sa likod, naku po. Sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at hirap na sa buhay dito sa mundo, sa panglilinlang ni Satanas.
Lapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi ko dadagdagan yung kahirapan nyo. For my yoke is easy and my burden is light. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Hindi sinasabi ng Panginoon, paglapit mo sa akin, pahihirapan pa kitang lalo. Hindi, paglapit mo sa akin, aalisin ko lahat ng pasakit sa'yo. Kung pagtitiwalaan mo ang Diyos, na niligtas ka na ng Diyos, ligtas ka na. At kung sino ang nagtitiwala sa Kanya, na niligtas niya na yung nagtiwala, siya ang makakapasok sa pintuan ng langit. Sabi JB ng kalooban ng Ama. Whoever seeth the Son, napaka-imposible niyan, JB. Nasa langit na yung anak. Paano natin makikita yon? Same book. John chapter 1 verse 1. 21 minutes na. Pabain ko po ito eh. Nandito na, mahaba na eh. Those who have ears to hear, let them hear. As the Lord Jesus Christ said. John chapter 1 verse 1. Ito pa babasahin ko, baka sabihin nyo, quote lang ako ng quote, baka nami-misquote pa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hanggang verse 5, basahin ko po para malaman nyo yung sarap, yung pakiramdam na makilala ang Panginoon. So una, yung salita daw ay sa simula, was the Word. In the beginning was the Word. Ibig sabihin, sa simula, andun ang salita. Nandun na ang salita sa simula pa lamang. And the Word was with God. Kasama ng Diyos ang salita. And the Word was God. At ang salita, ang berbo, logos, ay ang Diyos, ay Diyos. Verse 2, the same was in the beginning with God, meaning, ang berbo, ang salita, ang logos, the Word was in the beginning with God, kasama ng Diyos. Verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Lahat ng bagay ay nalikha dahil sa Kanya. At kung wala siya, walang kahit anumang nalikha ang nalikha. Lahat ng bagay ay nalikha dahil sa salita, sa berbo, sa logos. Kung wala ang salita, berbo at logos, or logos, walang bagay na nagawa sa mundo. Or sa lahat ng creation. Ibig sabihin, yung salita ang nag-create ng lahat. God ang creator, di ba? O sabi dito, yung salita nag-create ng lahat. Ibig sabihin, pinapakita na dito, Trinity. Or one divine nature. One divine essence, one divine being, three different natures. Father, Son, and Holy Spirit. Now, verse 4. In Him was life. So, sa salita, ay may buhay. And the life was the light of men. At ang buhay, ang liwanag ng mga tao. Verse 5. And the light shineth in darkness. At ang liwanag ay nagliliwanag laban sa kadiliman. And the darkness comprehended it not. And the darkness at ang kadiliman ay hindi maunawahan kung bakit napakalakas itong liwanag, na-overpower ako, na-overcome ako nitong liwanag na to, bakit ganito siya kalakas. So verse 5. Now, sino ngayon tong salita na to? Sige, JB, given. O sabi nung verse, malinaw naman, na yung salita daw ay Diyos. Sa simula, nandun na yung salita. Sa simula, kasama na ng salita yung Diyos. Sa simula, ang salita ay Diyos. At ang salita ang naglikha ng lahat ng bagay. Salita ay buhay at salita ay liwanag ng mga tao. Okay, sino yung salita na yan? Tandaan niyo po in John chapter 6 verse 40 kasi connected po yan. So, ganda ng Bible, interconnected sa isa't isa, pointing to one truth, that our Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father but through Him. Alright? So, 24 minutes na.
Palampasin muna natin yung verse 6 to 13 kasi tinutukoy doon si John the Baptist who paved the way para dito sa salita na to. Verse 14, same chapter, John chapter 1 verse 14. And the word, please listen, this is for you guys. This is for you. God doesn't want your money. He has everything. He just wants your trust and full surrender para mailigtas tayo niya. Kasi hindi niya tayo liligtas kung ayaw natin magpaligtas. So, tingnan niyo po ito John chapter 1 verse 14. Para doon sa nagbabasa ng Tagalog, Juan kapitulo 1 versikulo 14. Yung binasa nating una, Juan kapitulo 1 hanggang 5. Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 5, sorry. So, ito, Juan kapitulo 1 versikulo 14. So, basahin ko na po. John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6, and He said unto him, replying to Thomas, and He said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. No man cometh to the Father but through me, but by me. Sabi ni Apostle John sa John chapter 1 verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. I am the truth, the way, and the life. Alright. Exegete po natin, paliwanag natin sa Tagalog. And the Word was made flesh. At ang salita, ang verbo, ang logos, Koine Greek, yun yung pinaka-word na sinulat ni Apostle John. Logos. Meaning, pag tinranslate mo sa English, word. Sa Tagalog, either salita or verbo. Logos. Alright? So, sabi dito, at ang salita ay nagkatawang tao. At ang salita ay nanirahan, namuhay, dwelt kasama natin, among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten, nag-iisang bugtong na anak ng Ama. Only begotten of the Father. We beheld His glory. His glory, the only begotten Son of the Father, nag-iisang bugtong na anak. Bugtong na anak ng Ama. Punong-puno ng grasya at katotohanan. So, ang sabi sa John chapter 6 verse 40, whoever seeth the Son, ang sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. And ang sabi ng ni John, and the Word was made flesh and dwelt among us. But bago yon, and the Word was God. Ano po yung binasa natin kanina? Ang salita, the Word. Sabi ni Apostle John, and the Word was God. So yung binasa nyo ay ang Diyos. At ang Diyos na binasa nyo ay ang Panginoong Jesucristo, the only begotten Son of the Father. Ano sabi ni John sa John chapter 6 verse 40? And this is the will of Him that sent me, that whichever seeth the Son. When you read the Bible, you're seeing the Son. And you're consuming the bread. Consuming the bread or partaking of, eat this bread in remembrance of me. Consuming the word is consuming the bread because God, our Lord Jesus Christ, is the bread of life. If you read the Bible, you're taking in His bread, His word. Now, where's the blood there? When you allow the blood of our Lord Jesus Christ cover you, you are partaking in His blood. You're participating in the Eucharist already. Add it if you are also partaking it when you're doing it in remembrance of Him. Meaning, doing the actual act. But you eating the bread means the Word, means our Lord Jesus Christ, means God. You are consuming the bread and taking it in. That's the reason why I have a t-shirt, the daily bread. Meaning, reading the Word every day, you're consuming the bread of life every day.
and you already seen the Son. Those who've read the Bible, they saw the Son already. So, na-meet na yung first requirement. Whoever seeth the Son, whichever seeth the Son. Pakahirap ba nun? Makita lang yung Ama. Tinanggal yung burden, no? Hindi gumawa ka ng X, Y, and Z. Hindi. Sabi, makita mo ang anak, whichever seeth the Son, or sees the Son, nakakita sa anak, at maniwala sa Kanya. Again, ano paniniwalaan? Na nabuhay siya? Na totoo siya? Na nag-exist siya sa mundo? Hindi. Ang paniniwalaan kung ano yung tinapos niyang gawin. At natapos niyang gawin dahil sa divinity niya. At dahil kung sino siya. Hindi yung dahil, totoo, nag-exist siya. Sabi sa history, nag-exist siya. Whichever believeth on Him may have everlasting life. How could we receive everlasting life? What do we need to believe in our Lord Jesus Christ? That He took our sins from us and paid it by His life. So it is paid in full already. It is paid in full already. All of our sins, past, present, and future sins. If you don't believe me, it's all, read Colossians chapter 2, verse 13. 31 minutes na eh. Gusto ko sana i-pull up eh. Para ayoko sanang maging, parang sinabi lang. Gusto ko sana, actually, na-remind na ako ng Lord, JB, basahin mo sa kanila para hindi masabing sinabi mo lang. Colossians, wait lang guys, mahaba naman na, pahabain ko na rin. Titus, alam ko dito lang yung sa after ng mauna sa Galatians yun. Hindi, Corinthians, hindi, after ng Galatians, Ephesians, Colossians. Ayun, Ephesians na. Philippians, ito na, Colossians. Tingnan niyo po Colossians. So, babasahin po natin Hindi ko lang aalalahanin. Hindi ko lang tatandaan. Babasahin po natin. Hindi lang galing sa utak ko. Babasahin po natin. Colossians chapter 2, verse 13. Past, present, and future since po yung binayaran ng anak, ng ating Diyos anak. Past, present, and future. Tandaan niyo po yun Nakalipas, yung ngayon, at yung bukas, at sa mga susunod na bukas, hanggang sa huling hininga mo. Bayad. Sinong hindi may in love sa Panginoon? Kung ganun yung ginawa ng Panginoon para sa'yo. Binayaran pati lahat ng kasalanan mo. Tingnan mo po ito. And you being dead in your sins, meaning, nung nabubuhay ka pa sa kasalanan, dahil di pa nabayaran hindi mo pa hinayaang bayaran ng Panginoon Hindi mo alam na siya pala magbabayad, tinatry mong bayaran. So, hindi pa bayad. Nung nalaman mo na siya pala magbabayad at pinagkatiwala mo sa Kanya, di ko naman kaya mag-create ng universe, di ko naman kaya mag-create ng world, di ko naman kaya magbigay ng buhay sa mga tao at buhay sa sarili ko. Buhay na walang hanggan pa kaya. Ikaw lang makakagawa. Suko po ako, ikaw na po, Lord. It's on you, Lord. I believe you. I fully trusted you. 100%. Tignan niyo po ito. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, weakness of your flesh, hath He quickened together, hath He made alive, made alive, and active. So, dati kang patay sa kasalanan, nabuhay ka. Together with Him. Kasi nung namatay siya, namatay yung kasalanan mo. Nung nabuhay siya, nabuhay ka ngayon. Nabago na. A newborn creature. Kaya may tinatawag na born again. Kasi namatay na tayo sa dating tayo. At nabuhay tayong mga muli kasama ng Panginoon na nabuhay siya. Mga muli. Ewan ko tama yung word na yun sa Tagalog na yun. Pero pakinggan niyo po to. Sobrang para sa inyo. Kahit atheist ka, para sa iyo pa rin to. Kahit hindi mo siya pinaniniwalaan dahil nasaktan ka ng mga religious group, para sa iyo pa rin to. Para sa iyo pa rin. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Kasi yung lost sheep, pwede niyang i-claim na atheist siya. Kasi naliligaw nga. Pero pagka goats ka, hindi mo tatanggapin to kahit anong mangyari. Pero may mga atheists na sinasabi ng atheist sila, pero pag naramdaman nila at na-encounter nila si Lord, naniniwala kay Lord. Hindi sa religion. Makakatulong lang yung religion to keep our fire burning. Pero the religion will not save us. Organization inside the religion will not save us. Leaders inside the religion will not save us. No man will save us. No one could give us eternal life.
No church, no religion, no organization, no man. Kaya huwag kang masaktan. Huwag mo sisihin si Lord kung sinaktan ka ng mga tao. Because nakasulat din sa Biblia, Satan and Satan's minion is a wolf hiding in sheep's clothing. Magpapanggap yon. Paano sila makakapanglinlang? Kailangan nilang makisama. Alright, pero basahin ko po sa inyo to para maligtas po ang lahat ng mga kadinig at tatanggap. Binayaran ng walang kapalit. Gift. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you. Kung ako kinakausap ng verse, having forgiven me. Okay. Forgiven what? All trespasses. Pagka hindi included yung future, hindi pwedeng sabihin ni Lord na all. Pagka sinabi ni Lord na all, hindi siya nagsisinungaling. That's the only thing that God cannot do. He cannot lie. All the things that He have said, happened. Tapos yung mga pinrophesy niya, o yung sinabi niya sa mga prophets, para ma-prophesy nila, mangyayari sa hinaharap. At yung karamihan doon, nangyayari na. Tingnan niyo po atheist, kung narinig ka, pare, kapatid. Kapatid ka pa rin. Kung lordship ka, kapatid. Pero kung goat, ako po, kahit anong paliwanag gawin namin, hindi mo maiintindihan talaga. Kasi saradong-sarado yung puso. At nang ikaw ay patay sa iyong kasalanan, nung ikaw ay patay sa iyong kasalanan, at sa kahinaan ng iyong laman, ikaw ay binuhay niya kasama niya nung nabuhay siya. At He quickened together, made alive together with Him. Kasama niya nung nabuhay siya. Kaya importante yung resurrection. Napaka-importante. Nung una, nung sa theology ko, sabi ko, nung na-inlove ako kay Lord, sabi ko, kahit di siya bumangon, siya pa rin yung Diyos ko. Tapos nung nagsisink in na, kailangan ng resurrection. Kasi kailangan din mabuhay namin. Tama, siya na yung Diyos. Kung hindi siya nabuhay mga maguli, hindi nabuhay kami, tayo ulit na naniniwala after nating mamatay sa kasalanan. So, kailangan ng resurrection. Kaya napaka-importante ng resurrection. Sabi nga ni Apostle Paul, kung yung resurrection hindi nangyari, we are doomed. Kahit naniniwala tayo, tapos yung resurrection hindi nangyari, we are doomed. So, it all boils down if our Lord Jesus Christ resurrected or not. So, ganito lang kasimple Kasimplihin natin. Pag hindi nag-resurrect si Jesus Christ, lahat tayong naniniwala, ibig sabihin nun, walang heaven or hell. Kasi pinipreach ni Jesus Christ, heaven and hell. Napupunta sa langit, lahat ng naniniwala, yung hindi, sa impyerno. Pero kung hindi totoo yung resurrection, ibig sabihin lahat ng sinabi, hindi rin totoo. Ngayon, kung hindi totoo, atheist ang tama. O yan patas tayo, atheist. Mga atheist na hindi na naniniwala, patas po tayo. Kung hindi totoo yung resurrection, tama kayo. Ano yung pinaniniwalaan nyo? Na pag tayo namatay, yung katawan, mabubulok, unti-unti, hanggang sa mawala ng tuloy, matitira yung buto, pero wala ng consciousness, wala ng isip na mag-iisip, utak na mag-iisip, wala ng pusong titibok at makakaramdam. Nothingness. So, nothing. Nothing na yung kasunod. Nothingness na yung kasunod. Kaya lang, pag tama kayo, kaming naniniwala, kung saan kayo mapupunta, doon din kami mapupunta, tama kayo. Ang pinupunto nyo, huwag kayong magbigay ng faith kasi nothingness naman ng after. O kaming nagbibigay ng faith, naniniwala kami na may heaven and may hell, kung mali kami, dahil hindi pala nag-resurrect si Jesus Christ, pupunta kami sa pupuntahan nyo. Nothingness. Kaya lang, nagkatotoong nag-resurrect si Jesus Christ. Kasi totoo siya, historical human being siya. So, totoong nag-exist siya. So, the question is, nag-resurrect ba o hindi? Ngayon, yung unang example, hindi nag-resurrect, tama kayo. Nothingness pupuntahan natin. Dami kami doon. Hindi nyo kami pwedeng pigilan. Kasi, ibig sabihin, whatever we believe in, whatever you believe in, it all boils down to nothingness.
Logically, nag-iisip ngayon tayo ng logically thinking tayo dito po. Tapos ang una natin example is tama kayo. But there's always, a coin has two sides. Paano kung yung coin naman nag-land sa mali kayo? Yun lang naman pag-iisipan natin dito. Paano kung ikaw naman yung mali? Tapos kami yung tama. Nag-resurrect si Jesus Christ, pinaniwalaan namin siya, binayaran lahat ng kasalanan namin, napunta kami sa langit. Kung kami napunta sa langit, di ka naniwala, punta ka sa impyerno. Ang malupit nun, alam namin puso mo. Ayaw mo nga makagawa ng kasalanan sa kakapwa mo. Kasi ayaw mo magawa ka din ng kasalanan. Although selfish yung intention, selfish yung self-centeredness yung nagda-drive ng conviction mo na hindi gumawa ng masama, maging mabuting tao. Kumbaga selfish yung yung driver, motivation. Same pa rin yung ginagawa, naging mabuting tao ka pa rin. Ang problema, wala kang savior. Kung tama ka, wala kang savior, okay lang. Kami naman, kung tama ka, may savior kami, okay lang din sa amin kasi pares tayo pupuntahan. Pero kung mali ka, wala kang savior, sa impyerno ka pupunta. Walang nagbayad ng kasalanan mo, ikaw nagbayad ng kasalanan mo, di punta ka sa impyerno. Pero kung ginagawa mo yung ginagawa mo ngayon, pero ipinagkatiwala mo yung buhay mong walang hanggan sa Panginoon, at kilalanin siya, at tignan kung talaga bang mahal ka niya o hindi. Teka muna, nakuha mo yung attention ko pero hindi ako sigurado kung mahal mo ko, baka nalilinlang mo lang ako Pwede bang makilala kita? Kilalanin mo. Kikilalanin mo, hindi para sundin yung mga nagsasabi sa'yo kilalanin mo. Kikilalanin mo para sa'yo. Para mapatunayan mo, totoo ba ang sinasabi ng Diyos o hindi? Totoo bang mahal ba ako ng Diyos o hindi? Diyos, God, sabi mo sa salita mo, free yung eternal life. Binigay mo sa amin na libre. Ba't sabi ng ibang nagsasalita, paghirapan namin muna. Kailangan muna namin linisin yung sarili namin. Alin ba totoo? Don't listen blatantly to whatever human being is telling you. Go back to the Word of God because the Word of God is never changing. Pwedeng gamitin argument, JB, never changing. Pabago-bago yung translation. The Word that we could understand keeps on changing kasi it keeps on evolving. Kita mo nga, may word na Jejemon. O may word na nga na ngani. Wala naman yun sa old dictionary. Kahit sa Tagalog dictionary, wala naman yung mga salita na yun. Pero may meaning yun. Diba? So, para maintindihan ng mga newer generation, tinatry na i-explain sa newer generation sa language na maintindihan nila. Pero kung gusto mo talaga na yung mismong original lexicon, original na salitang ginamit, punta ka sa Hebrews, punta ka sa Aramaic, punta ka sa Koine Greek or sa Greek language. Yun, di nagbabago. Andun yun. Kasi old manuscript yun na nahukay at nakita sa mga kuweba na hindi naman pinupunta ng tao para ma-preserve. Ayun. Hindi mababago yun. Mababago lang yung pagpapaliwanag para maintindihan. Pero kung gusto mo yung ganun mo maintindihan sa same na pagkakasulat, aralin mo yung Hebrew, aralin mo yung Aramaic, aralin mo yung Koine Greek. Hindi po ako galit. Gusto ko lang po maintindihan yun na yung puso ng tao keeps on changing because the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Babasahin po pa rin po ba yan? Gusto niyo basahin niyo na lang. Jeremiah chapter 17 verse 9. Basahin niyo na rin po yung 10. Gusto niyo basahin niyo yung buong chapter. Kaya hindi mapagkakatiwalaan to. Lahat ng tao may ganito. Deceitful heart. So, paano ka maniniwala? So, yung heart natin, deceitful yan. Pero sabi ng Panginoon, He will change our deceitful heart, our heart of stone with heart of flesh coming from God. Makikita mo. Ang Panginoon, tutulungan ka ma-discern. Lahat ng hindi mo mahirapan ka i-discern. Pero, focus muna po tayo dito kasi all trespasses sa pinag-uusapan. Past, present, and future. Kaya para sa iyo binayaran lahat ng kasalanan mo Binayaran lahat ng kasalanan mo Para sa ito. Maniwala ka man o hindi, para sa ito. Kaya lang, ang tanong, i-receive mo ba o hindi? Dahil para sa iyo nga. Regalo nga para sa iyo Having forgiven you all trespasses. Ngayon, pupunta po ako sa Hebrew. Babasa lang daw ng ng alas salita ng Diyos. Ay, JB. Punta po tayo sa Hebrew. Kasi gusto ko pong
maibahagi sa inyo kung ganong napakabuti ng Panginoon. So, Hebrews chapter 4, verse 12. Tapos, i-exegete din po natin. Kapaliwanag din po natin. Verse 12 po no? Ito. Babasahin ko po para sabihin nyo, baka mali-mali yung pagkakaalala mo, JB. Babasahin ko po. For the word of God is quick. Again, quickened, quick, alive, buhay. So, if we are quickened, binuhay. If quick, buhay. So, for the word of God is quick. Ang salita ng Diyos ay buhay. And powerful. Yun po, gets nyo na. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Bakit ganun yung mga binigyan na example? Mahirap yun paghiwalayin, to set apart. Para ma-distinguish, ito ba yung ito? Ito ba yung ito? Meaning, understanding. Sharper than anything that you cannot understand. Ibig sabihin, can make you understand those things that is hard to comprehend in human's mind and wisdom or knowledge. Tignan niyo po yung last. Mararamdaman mo, papaunawa sa'yo ng salita ng Diyos, papakilala ng Diyos kung sino yung may totoong puso ng Diyos. Heart of stone or heart of flesh. Tingnan niyo po yung last line. Hebrews chapter 4 verse 12. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Basahin ko po And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. If you cannot trust a man because a man hurt you. Meaning po ng man includes woman. Ibig sabihin, human being. If a human being hurt you, and that's the reason why you're running away from God, because you thought that God is the one who's working on them. May Satan po. There is Satan and there is God. God will not hurt you. But He will allow you to be hurt by Satan because of pride and ego and self-centeredness. Pride and ego and self-centeredness will lead you to Satan. And Satan will hurt you so you could blame God. Now, Satan will use people to hurt you using the word of God. It's either for fattening, pagpapataba ng bulsa, galing din naman kay Satan yung desire na yun, or they are actually being deceived by Satan and actually blatantly following Satan. They already knew that they're following Satan, they're still following Satan anyways. May ganong desires kasi, or ganong intention, or you're the driver nila. That's the reason why they are deceiving you. It's either fattening their pockets, meaning living in the lust of the world, or they are actually a follower of Satan. Wants to do the bidding of Satan. 48 minutes na. Pero nabasa naman natin ng buo yung mga verses. But I just want to hindi ko pinapwersa, gusto ko lang madinig nyo. Kasi pag hindi nyo nadinig, di kayo magkakaidida. Ganito pala si Lord. Ito pala yung puso ni Lord para sa akin. Tapos, nagagamit pala yung mga tao ni Satan para i-drag ako sa hell. Ngayong naunawaan ko na, dati akong hindi naniniwala, teka muna, may benefit pala ako dito kay Lord May benefit pala ako sa Lord nilang si Jesus Christ. Tapos tinatakbuhan ko. Tapos takbo ako ng takbo papunta kay Satan, pero hindi ko alam kay Satan pala ako papunta. Kasi sabi ni Satan, huwag ako maniwala na may Satan. Sabi ni Satan, huwag kang maniwala na may hell. Di totoo yan, niloloko ka lang nila. Again, kung tama ka, yung pupuntahan mo, pupuntahan ko rin. Kaya so pag mali ka, yung pupuntahan ko, punong-puno ng walang hanggang kasiyahan, kaligayahan, kapayapaan, at pahinga, liwanag, buhay, at pagmamahal galing sa Diyos. So, again, pag mali ka, yun yung pupuntahan ko. Pag mali ka,
ang pupuntahan mo, walang hanggang, hindi ko matagalog to eh. Walang hanggang anxiety, stress, depression, anger, galit, hatred, paninibugho. Yung hatred, yung matagal ng galit, nasa puso mo pa rin. Envy, kasi maiinggit ka doon sa nasa langit eh. Andun ka sa, yung katawan mo, sinusunog, tapos hindi nasisira. Yung katawan mo, nakakaramdam ng parang kang binuhusan ng kumukulong mantika, tapos hindi nasisira yung katawan mo. Yung sakit lang nararamdaman mo. Habang buhay na pagkalungkutan, kalungkutan, paninibugho, paghinagpis. Habang buhay na dun yun. Biruin mo habang buhay ka pinahirapan, imposibleng hindi ka malungkot doon. Imposibleng hindi ka mainggit. Gusto mo nang umalis, hindi ka makaalis. Again, kung mali ka, yun yung pupuntahan mo. Pero kung tama ka, tapos na lahat. Nagiging patas po Tignan mo lang. Kung magaling ka sa math, calculate mo. Tapos, ginagawa mo yung ginagawa namin. Ayaw mong makasakit sa kapwa, ayaw mong, kumbaga, yung ginagawa mo is, ine-enjoy mo yung buhay, pero hindi ka tumatapak. Ayaw mo makatapak ng iba kasi ayaw mo rin matapakan ka. Sabi nga ng Panginoon, love your neighbor as yourself. So, ibig sabihin, kung ayaw mo silang masaktan, dahil ayaw mong masaktan, same thing yun. Kaya lang, ang first commandment, the greatest commandment, is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. At problema, nagiging challenge ng atheist is their God is themselves. They love themselves with all their heart, with all their strength, with all their soul, with all their might. With all their heart. Heart, soul, strength, and mind. Yun pala, yung mind yun na wala, nakalimutan ko. Tapos, yung first greatest commandment, yun din yung second greatest commandment nila. To love themselves. Love the Lord your God. Kasi ginagawa mo na rin. Yung second commandment, yung second greatest commandment, kasunod nung to love the Lord your God eh. Problema lang, ang God mo, sarili mo. Kaya lang, tanongin mo sarili mo, kung totoo ang heaven, kailan ko mabibigyan sarili ko ng heaven? Kung ako yung God ng sarili ko. Kung hindi totoo yung heaven, nakakaingit naman sila. Naniniwala sila sa Diyos nila, tapos mali sila, tapos parehas lang kaming pupuntahan. Parang lugi ako dun At saka hindi ako naniwala sa pinaniniwalaan yung mga nababaliw kayo, tapos parehas tayo pupuntahan. Pinapabot kaya yata ng 1 hour to Hindi. Kidding aside. To love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. And to love your neighbor as yourself. At nagets ko na po yung first part. Sobrang laki ng utang na loob ko sa Diyos Kaya sobrang mahal ko siya. Kasi sobrang minahal niya muna ako ng todo, na hindi ko akalain na ganun pala yung pagmamahal niya sa akin noon. Takbo ko ng takbo palayo sa kanya, hindi ko pala alam na para sa akin pala yung ginagawa niya. So gets ko na yun, first part. At dito tayo sa second part. To love your neighbor as yourself. If I received from God a gift of eternal life, if I really love you, I wouldn't give you anything the world could offer. Una, wala ako nun. At kung meron man ako nun, temporary yun. Wala kang benefit dun, eternally. So I would rather share to you God's gift of eternal life than anything else. That's how I can love you so much as I love myself. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.